Patatatagin at ipagpapatuloy pa ng Pilipinas at Estados Unidos ang ugnayan sa linya ng depensa at seguridad. Isa lamang ito sa mga napagkasunduan sa pulong sa Pentagon sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Defense Secretary Pete Hegseth. Pasado alas 9 ng umaga sa US o alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas, dumating sa Pentagon sa Virginia, USA si Pangulo Marcos kasama sila Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Si Hegseth ang sumalubong sa Pangulo at nanguna sa paggagawad ng Enhanced Honor Cordon kay Pangulong Marcos. Isa itong welcome ceremony na isinasagawa ng US Department of Defense bilang pagpapakita ng respeto at pagtanggap sa mga matataas na opisyal ng ibang bansa. Sa pulong, sinabi ni Pangulo Marcos na dahil sa haba na ng panahon na magkabalikat ang Pilipinas at US, tila wala ng area of cooperation na hindi pa napapasok ng dalawang bansa. Partikular na binanggit ng Pangulo ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Maynila at Washington na anya nagsisilbing pundasyon sa relasyon ng US at Pilipinas sa usapin ng seguridad at depensa. Again have reaffirmed our Mutual Defense Treaty and the importance that both countries, the United States and the Philippines, regard that treaty and the joint exercises that we have had. They have been extremely useful, and I'm very, very happy to note that the feedback that we get from our own military has been very good. Bagay na sinang-ayunan naman ni Hegseth, binigyang diin ng US official ang kanilang commitment sa pagpapatupad ng MDT, lalo na kung mayroong armadong pag-atake sa armed forces, aircraft o public vessel ng Pilipinas sa South China Sea. We're also deploying new cutting-edge missiles and unmanned systems and revitalizing our defense industrial bases. Samantala, pasado alas 11 ng gabi mamaya oras sa Pilipinas, magaganap na ang pulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni US President Donald Trump. Isa sa inaasahang matatalakay ay ang resulta ng nagpapatuloy na negosasyon kaugnay sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Para sa Integrated State Media, Racal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Washington, D.C., USA.